Uy, Watong, sa wakas nandito ka na. Jaja, mismo na ba ako? Anong meron ngayon? Ha? Sumisikat ba ang araw sa kanluran? Tumigil ka sa pagsasalita. Sige, hindi na ako magsasalita ng kalokohan. Umupo ka dito. Sino mag-aalaga kay Boss C ngayon? Si Young Master magkakaroon ng malaking reward. Bossy, uminom ka ulit. Oh my God, Bossy, ang ganda ng katawan mo. Mauna na ako. Uy, alis ka na ba? Inom tayo. Pakisabi kay Dr. Shin yang nahanapin ako. Okay, bossy. Oh my God, kapatid ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ang gulo mo? Siguro hindi ka pinalaya ni si Yehan. May kinalaman ba sa'yo? Ikaw, oh my God, kapatid ko. Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Bakit ang sama ng tingin mo? Alam mo ba kung paano ako alagaan? Nagmamalasakit ka sa akin at kay si Yehan? Sinasabi ko sa'yo na malaman mo ito. Kahit mag-divorce kami, hindi magiging ikaw ang kasunod. Ikaw, Yinam Shin. Bastos! Sabihin mo ngayon, anong nagawa mong mali para masaktan mo si Boss Do? Bakit kanya pinalaya sa pamilya to? Hindi ko ginawa. Naglakas loob ka pa rin tumangke? Kahit nga mga gamit mo tinapo na, tatanggihan mo pa rin? Pa, ngayon lang ako nagtanong. Hindi pa rin niya ito tinatanggap. Sa hindi inaasang pagkakataon, pati siya at ang mga gamit niya ay natapon. Sabihin mo, totoo bang gusto siyang hiwalay ni Boss D? Hiwalayan? 2 taon nang nakalipas mula nang ikasal siya sa pamilyang C at hindi nagdulot ng anumang benepisyo sa pamilya. Kaya siya ay naging isang bagay na hindi kailangan ng sinuman. Ay hirap. Ay hindi makapagnegosyo sa ganong pagkalugi. Hindi ko alam kung anong paraan na ginagamit mo. Kahit lumuhod ka dilaan ng sapatos ni Boss C, kailangan mo ibigay sa kanyang pag-iisip ng hiwalayan. Pa, buksan mo ang pinto! Kung hindi ka kailangan ng pamilya C, hindi rin ako tumatanggap ng basura. Boss C, walang problema sa kalusugan mo. Pwede ka maging close sa opposite sex. Ito ay isang magandang balita, huwag masyadong mag-alala. Pero bakit maliban sa babaeng yon? Kapag lumalapit sa akin ng ibang babae, galit pa rin ako sa kanila. Maaaring dahil ito sa psychological na dahilan. Maraming tao may sakit sa kalinisan. Makaka-epekto ito sa physiological na tugon. Kung ito'y malinis na karamdaman, paano naging posible ang reaksyon ko sa babaeng yun? Sa ngayon ay hindi ko alam ang dahilan. Maaaring nauugnay sa iyong insomnia. Magkaiba ang 2 beses. Paano naman sa ibang pagkakataon? Marahil dahil sa droga. Isang tableta sa isang beses. Pagkatapos uminom, magkakaroon ka ng reaksyon sa loob ng ilang minuto. Hello, tulungan mo ako magrenta ng kwarto. Okay. Anong klaseng gamot ito? Say hi. Doktor, kumusta na siya? Walang problema sa kalusugan niya. Ang pagkahimatay ay dahil sa overdose ng Viagra. Hindi na kayanan ng katawan niya. Viagra? Ang mga ito ay kadalasan tinatawag na male enhancement pill. Kailangan niyang umasa sa pag-inom ng gamot para magawa ito? Hindi kaya matigas ang ulo niya na hiwalayan ako? Dahil ba ito sa dahilan sa aspeto? Malaki ang pressure sa buhay. Ito ay talaga makakaapekto sa kalidad ng buhay ng mag-asawa. Ngunit ang katawan ay may problema. Siguraduhin makakakuha ng napapanahong gamot.
Bilang asawa niya, kailangan mo siyang hikayatin na pumasok. Doktor, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko siya asawa. Dumaan lang ako at tinulungan siya. Naiintindihan ko. Ang mga kabataan ngayon ay talagang mahiyain. Ang aming ospital ay isang pampublikong ospital. Hindi bubunyag ang impormasyon ng pasyente. Mali ka talaga. Makinig ka sa akin. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Wag, doktor. Makinig ka sa akin. Ay. Gising ka na ba? Bakit ikaw? Nawalan ka ng malay sa hotel. Ako nagdala sa'yo dito. Anong nararamdaman mo ngayon? Uminom ka nito. Nawala ng malay? Kanina lang sabi ng doktor na overdose ka sa Viagra. Dapat uminom ka ng maraming tubig para mabawasan ng gamot. Hoy! Hay, hindi ko inaasahan. Bata ka pa pero, bakit may problema ka sa kakayahan mo bilang lalaki? Kailangan mong uminom ng gamot para magawa mo. Kaya pala hindi mo pinirma ng aplikasyon sa akin noon. Natatakot ka na sasabihin ko, magkakatitiya ka boss. Manahimik ka! Walang problema ang katawan ko. Siya mismo ay hindi sinubukan ito. Nakakahiya naman. Nakalimutan kita sa aspetong ito ng mga lalaki. Ang pagpapahalaga sa sarili ay tahimik na malakas. Ang ibig kong sabihin. Kalimutan mo na. Mag-isip ka kung anong gusto mong isipin. Hey Bossy, actually, nag-research ako ng konti. Ang mga tuntunin ng kakayahan ng lalaking ito sa pamamagitan ng aking pagwawasto, hindi nasasabing makakatulong agad ito sa iyong maging matatag. Kailangan mo bang mag-isip ng kaunti at magbitiw sa kontrata? Hindi na kailangan. Huwag ka na talagang magdalawang isip. Ako ay napakahuli sa aspetong ito. Salamat sa pagdadala sa akin sa ospital. Ililipat ko ang pera sa'yo mamaya. May iba pa ba? Walang mali. Kaya... Sige, aalis muna. Uminom ng maraming tubig. Anong kailangan kong sabihin sa'yo? Chelsea, hanapan mo ko ng pribadong doktor. Natalo ka ng 2 malaking order. Yan ang Sheng. Sabihin mo sa akin. Anong dapat kong sabihin sa'yo? Sorry talaga. Kasalanan ko. Anong ginawa mo para masaktan si Mr. He? Dumating pa siya ngayon para manligaw. Sige, matagal ka ng empleyado sa kumpanya. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tignan mo itong order. Salamat, Boss Lee. Talagang hindi kita bibiguin. Kung hindi mo pa rin makuha ang order na ito, pagkatapos ay mag-impake ka at umalis. Okay, alam ko. Hello? Naghahanap kayo ng nutritionist, di ba? Sige, magkita tayo at mag-usap. Yan ang Sheng. Matagal na kitang hinihintay. Hey, Mengzu. Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Medyo hindi magandang pagkikita natin kahapon. Siyempre, kailangan kitang hanapin para kausapin. Kinansila ko ang order mo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Masyado mo akong pinapahirapan. Hindi pa nakalkula ang utang na ito. Bitawan mo na ako ngayon. Kung hindi, magsusumbong ako sa pulis. Tumawag ka ng pulis. Sige, tignan ko kung sino ang maglakas loob na asikusuhin ang bagay na ito. Bitawan mo ako! Ang nagligtas sa akin ng araw na iyon ay si Tuwai Han. Hindi ka papansinin ng asawa ko. Si Yehan. Sino ang hindi nakakaalam nitong buong Wenqing? Si Yehan ay may nakakaibang sakit, maging sobrang pangit na tao. Sabi mo siya si Yehan? Pero siya talaga si Han. Okay, kahit siya talaga si Yehan, umaasa sa'yo, isang yaya na naglilingkod sa iba? Sa tingin mo ba asawa ka ni Mr. C? Karapat dapat ka ba? Ang pangalan ng asawa ni si Han. Hindi mo alam yun, di ba? Baliw! Di pa ito tapos! Yan ang Shane. Sa pagkakataong ito, siguradong patay ka. Misye, buntis ang asawa ko, kaya gusto kitang imbitahan. Jedang we, may babae ka talaga sa labas. Honey, hindi mo naiintindihan. Hoy! Naglakas loob ka pang makipagkita sa asawa ko sa labas? Ang kapal ng mukha mo. Mali ang pagkakaintindi mo. Anong mali?
Lahat pumunta dito. Tingnan mong babaeng ito. Leon na nagkipagtalag sa iyong asawa nung ako'y buntis. Nahuli ko sa akto. Boss, kailangan mo ba ng tulong? Oo, kumpara kay Bossy. Ang aking trabaho ay talagang hindi kakit-akit sa lahat. Ngunit sa bawat kita ko, lahat ng ngiti sinusubukan kong makuha. Gusto mo ba talagang mag-alala tungkol sa pera? Mahal, si Missy ay isang sikat na nutrisyonista. Naimbitahan ko talaga siya para tulungan ka sa iyong pagbubuntis. Nakita mo? Paano ang mga pagsasayo sa panahon ng pagbubuntis? Chelsea, dalhin mo siya dito. Sino? Alam mo na. Oo, sir. Ngayon ko lang talaga alam na nutritionista ka. Akala ko pa. Okay lang ako. Explain mo lang ng malinaw. Kailangan ko na siguro pumunta sa banyo para mag-ayos. Okay. Sobrang nakakahiya. Sorry, Miss Yi. Miss Namsheng. Gusto ko makita ni Boss C. Bossy, anong problema mo? Hindi ba masyadong kapos ka sa pera? Bibigyan kita ng pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Gamitin mo yung katapangan para pagsilbihan ako ng mabuti. Pagkatapos ay pipirma ako ng kontrata sa'yo. Pero, hindi komportable dito. Assistant G, sabihin mo siya ng password sa bahay ko. Umuwi siya para hintayin ako. Okay. Gusto mo bang mag-cosplay ng katulong sa kusina? Bumalik ka na ba? Hmm. Maghugas ng kamay at maghanda ng makakain. Bossy, may inihanda ako sa iyo. Steam oyster, meron ding pritong itlog ng may chives. Lahat ng ito ay pampalusok at aphrodisiac na sangkap. Subukan mong kainin ito. Inihanda mong maraming pagkain para sa karamdaman ko. Parang medyo malakas ang taste mo. Mali ang pagkakaintindi mo. Tumutulong ako sa paglutas ng mga problema ng mga customer. Ang iyong propesyon, nangangailangan din ng kaalaman sa pagluto. Ang nutritionist na tulad namin ay meron namang luto ng kakaiba. Dahan-dahan sa pagkain, Bossy. Uminom ka muna ng tubig. Anong sinabi mo kanina? Isa kang nutrisyonista? Hindi ano? Ano yun? Wala. Nutrisyonista ka talaga? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Sandali lang. Ipapakita ko sa'yo ang certificate ng malalaman mo. Wag na, pinagkakatiwalaan kita. Dahilan talaga sa pangalan kaya nagdududa ako. Kung ganun, pwede ba akong pumirma ng kontrata sa iyo? Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Maliban sa paghahanda at sa pagluluto sa akin ng 3 pagkain sa isang araw, kailangan mo rin akong samahan matulog. Anong ibig mong sabihin? Diba sabi mo noon tutulungan mo akong ayusin ang kalusugan ko? Hindi mo naman siguro alam ang tungkol sa insomnia ko, di ba? Alam ko, pero kung ganun ka-serious ang insomnia, Sa nakalipas na taon, bihira ako makatulog. Pero nang gabing kasama kita, nakatulog talaga ako hanggang madaling araw. Gusto kong malaman ang dahilan. Huwag magkamaling intindihin. okay. Ngunit ito ay nangangailangan ng mas maraming pera. Pero dapat legal tayong kasal. Kung gusto mo akong matulog, matutulog ako. Maaari pa rin kumita. Magkano ang gusto mo? Magkano? Ganito, maliban sa pera na dapat ibigay sa iyong kumpanya, bawat quarter, bibigyan kita ng 5 milyon. Okay, 5 milyon. Sasabihin kong assistant ko na pumunta sa kumpanya mo para pumirma ng kontrata. Kasabay nito, isa pang kontrata ang gagawin kung maginhawa. Lumipat dito ngayong gabi. Sige, salamat, Bossy. Madam. Madam. Tita Wang, magpapakilala lang. Ito si Miss Ye, ang nutrisyonista na inimbitahan ko. Simula ngayon, ang aking 3 pagkain sa isang araw, siya lang ang may hawak. Hello, Tita Wang. Humingi ng tulong sa hinaharap. Master at Madam, anong laro nila?
Ano pa bang pangangailangan mo? Halika dito. Matama din ang paglabas ng ulo mo. Nakakuha din ng suntok ang pag-iwas. Sige, lumabas ka na dito. Anong ginagawa mo? Hindi ba gusto mo akong matulog sa'yo? Nandoon ang posisyon mo. Huh? Hinayaan lang kitang matulog dito sa kwarto ko. At sa tingin mo ang ibig sabihin nito ay magkasama tayong matulog? Ay, hindi pagkakaunuan. Bakit hindi ito gumagana? Hindi ba dapat yakapin at matulog? Subukan natin. Bakit nandito ang lalaking ito? Bakit ka na sa mga braso ko? Dapat ako nagtatanong nito sa'yo. Bakit ka pa nakahiga sa sofa at nakayakap sa akin? Malamang dahil sa sleepwalking. Sleepwalking? Bakit nakakaya ka pa dyan? Bilisan mo paglabas para maganda ng almusal. Alam ko. Basi, pwede ka na mag-almusal. Hindi komportable ang unan ko. Ngayon, tulungan mo ako maghanap ng ibang unan. Sige, bossy. Ano? Ang handbag na nakakahalaga ng 1,000,000? Yehan, bigyan mo ako ng unlimited card. Bibili ako ng kahit anong gusto ko. Oh, magandang pakikitungo sa'yo ni Bossy. Pagkasabi nun, umuwi na ba si Bossy? Hey, Shenshen. Matagal na kayo engaged ni Bossy. Kailan ka ikakasal? Sa abot ng aming makakaya, hintayin na lumipas ang abalang panahon na ito. Ihanda ang kasal namin. Iimbitahan ko kayo, guys. Totoo ba yan, Shenshen? Kaya ihiling sa iyo ng kaligayahan? Pero pagdating ng kasal, kailangan mo para ako ipapakilala kay Bossy. Oo naman, mabuti kaming magkapatid. Kung may magandang pagkakataon, syempre naiisip ko kayo. Shenshen, ang galing mo talaga. Yes, Shenshen, lumabas muna kami at hihintayin kita. Okay. Bakit hindi ko alam na ikakasal ka na kasigihan? Bakit hindi ko alam na ikakasal ka kasigihan? Ikaw? Bakit ka nandito? Narinig mo rin lahat? Hindi ba totoo na kapag nangyayabang ka, hindi ka matatakot na ma-expose? Hindi ka siniseryoso ni Sigihan, maghihiwalay din kayo. Akala mo siguro hiwalayan ko na siya? Titingnan ka ba niya? Dati ayaw mo siyang pakasalan. May kakaiba daw siyang sakit at pangit. Sabi niya hindi kanya deserve. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng mga salitang ito? So ano nangyari? Sinong makakapagpatunay na sinabi kong mga salitang ito? Iyan, Namshing, nakikita kita. Natatakot ka na kunin ko si Seihan. Di bale, ang posisyon ni Mrs. C ay mahalaga kung ano ang sasabihin ng lahat. Hindi.
Payo ko sa'yo, dapat pag-isipan mong mabuti. Sabi mo ikaw si Mrs. C at nagyayabang sa lahat. Ano kaya ang mangyayari na kung malaman ni Seihan? Mr. He, gusto mo pa ba si Yenam Sheng? Matutulungan kita. Sino nagpapaalala sa akin? Oy, Inaw Sheng. Bossy, sleepwalking na naman. Hindi ka pa natutulog? Natutulog pero hindi malayo ang tulog. Ikaw, Gusto ko lang subukan mo para sa akin. Kumusta ang bagong una na ito? Mga walang kwentang bagay na hindi ko gagamitin. okay, kaya tutulungan ko si Bossy. Bukas ay ipapaalam mo kay Bossy kung paano ang karanasan. Magandang gabi, Bossy. Tawat matulog ka na rin. Seihan, napakadali ba ng mga pangako sa pagkabata? Kaya kalimutan mong hindi nababanggit na kapangyarihan ito. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik mula sa Wenxing. Magpakasal tayo. Hintayin mo akong bumalik at saka tayo mag-uusap. Natanggap mo ng aking singsing. Bakit gusto mo pang balikan ang salita mo? Huling beses binigyan mo ako ng baro ka. Matagal nang sira. Pagkatapos ay maghihintay hanggang ako ay bumalik. Ibigyan kita ng tunay na singsing. Hanggang doon, huwag kang magsisisi. Okay, sabi mo eh. Madam Missy, anong ginagawa mo dito sa kusina ngayong gabi? Si Bossy pumunta sa handaan ngayong gabi. Siguradong umiinom ng alak. Nagluto ako ng hangover so para sa kanya. Oh, napakabait mo kay Master. Hello? Dalin mo sa akin ang mga dokumento sa desk sa study room. Sige. Sige, hintayin mo ako. Nabalitaan ko na nalabas si Seihan sa party na ito. Napakahirap para sa akin na makuha ang imbitasyon ito. Ngayon dapat natin siyang talungin. Hello miss, ipakita mo ang iyong invitation letter. Wala akong imbitasyon. Paumanhin, hindi ka makakapasok kung walang imbitasyon. Pumasok lang ako para ihatid ang mga dokumento. Lalabas na ako. Papasukin mo lang ako saglit ha. Paumanhin, kung wala kang imbitasyon, hindi kami papayag na pumasok ka. Yenam Sheng? Bakit ka nandito? Sino ang taong ito? Nakalimutan kong magpakilala. Ang taong ito ay, ito ang aking kapatid sa ama, si Yenam Sheng. Siya ang nakababatang kapatid na babae na mahilig sa... Hey! Kapatid, bakit ka nandito? Bakit tumatakbo ka dito ng ganitong suot mo? Hinihintay ka. Hinihintay mo ako? Kapatid, hindi ka makakapasok ng walang imbitasyon? Tama ba? Obvious namang magkapatid. Pero iba talaga. Shen, sigurado ka bang biological sister mo ito? Pero bakit? Bisan parang yaya. Para ka talagang yaya. Opinion ko lang yun. Yaya ko yan. Mas magandang damit kaysa sa kanya. Lahat, tumigil na kayo sa pagsasalita. Aking Namsheng, napakabuti niyan.
Nakapasa lang siya sa kanyang nutritionist certification exam. Ngayon, siya ay isang senior nutritionist. Sikat na sikat sa industriya. Nutritionist? Iyan ay magandang sabihin. Ngunit hindi ba isang yaya ang nagsisilbi sa iba? Kahit ano, hinya din siya. Pero gumagala hanggang sa maging yaya. Joke ba yun? Itinanganak mula sa iisang ama, ibang-iba ang distansya. Ang amin ni Shenshen, engaged kay Bossy ng unang mayamang pamilya sa Wensheng. Itinuturing siya ni Bossy na isang kayamanan. At ikaw, isang hamak na yaya. Siguro, wala ka pa siguro ng disenteng boyfriend. Tama, hindi lahat ay kasing swerte ni Ye Shenshen. Pwede ka magpakasal sa asawang tulad ni Boss 2. Ye Shenshen, asawa mo ba si Seihan? Sigurado ka? Sa Wensheng na ito na hindi alam tungkol sa kontrata ng kasal, si Ihan ay hindi asawa ni Shenshen. Baka asawa mo yun. Hindi niya deserve. Ano ang mayroon ka na karapat-dapat sa isang hibla ng buhok ni Shenshen? Kahit si Seihan ay bulag, hindi niya magagawa. Tulad ng taong katulad mo. Okay, lahat mangyaring tumigil sa pagsasalita ng ilang mga salita. Kapatid ko siya. Abangan mo siya. Ngayon, ang mga taong dumadarating sa party ay napakayaman at maluho. Huwag mo siyang ihalo. Sa oras na iyon, nasaktan ng kilalang bisita, hindi mo masisisi. O manglagay ka ng karatola. Nakasulat bilang yaya at aso, bawal sa loob. Hindi ba personal assistant niya ni boss? Shenshen, may pinapadala ba si Bossy para sunduin ka? Miss Namsheng, kinilang ako ni Boss C para sunduin ka. Sa tingin ko, hindi ako pwede makapasok. Miss Namsheng, ano nangyari? Wala akong imbitasyon. Tsaka katulong lang ako. Hindi nararapat para sa akin na pumunta doon. Kalokohan. Si Miss Namsheng isang kilalang panauhin sa amin ni Boss C. Kayo na nagsasalita na walang saysay. Miss Yi, sana alam mo ang destinasyon mo. Huwag hawakan ng limitasyon ni Boss C. Miss Namsheng, maligayang pagdating. Shenshen, di ba sabi mo mahal na mahal ka ni Bossy? Bakit ka kakausapin ng personal assistant niyang ganyan at kinuha rin ang kapatid mo? Hindi ko talaga inasahan yon, kapatid ko. Actually, gusto niyang isama si Tuwayan. Shenshen, tungkol saan ba ito? 2 araw bago umasa ang aking ama na nadalhin ko ang kapatid na babae upang magkaroon ng higit na pagkikipag-ugnayan kay Seihan. Sa totoo lang, sana talaga makapunta si Papa sa Waihan. Batay sa ano? Ang ngayon na kababatang kapatid ay kadalasang gustong-gusto kang iboli at kunin ang iyong mga gamit. Gusto na rin ibigay sa kanya si Bossy. Ito ay hindi patas. Okay, Shenshen, huwag kang malungkot. Kung maglakas loob siyang kunin ang iyong Bossy ngayon, tuturo namin siya ng leksyon. Salamat sa lahat. Tara na. Bossy, iyong mga dokumento. May kailangan pa ako kasi kasuhin. Babalikan kita mamaya. Dito ka lang. Hintayin mo ako. Sige. Mr. He, ang pagkakataon ay dumating. Ipapadala ko sa iyo ang edukasyon. Pumunta ka na dito. Maghintay. Ilagay mo ito sa alak. Pagkatapos, ay humanap ng pagkakataong magdala ng alak sa dalaga. Nakatayo na sa tabi ni Bossy. Pagkatapos, ay hayaan siyang uminom ng alak na iyon. Naintindihan? Pero wala akong chance na dalan siya ng alak. Paulit-ulit mong sinasabi na ang alak na ito ay inihanda. Particular para sa kanya ni Bossy. Nakikita ko kasing gusto niya si Bossy. Hindi naman siguro ako tatanggi. Huwag kang mag-alala. Hindi kita mamahalin pagkatapos ng trabaho. Hello, itong alak ay sadyang pinili ni Mr. C para sa'yo. Bakit tinatawag ka ni Mr. C? Para bigyan mo ako ng alak na to? Sabi ni Boss C, may mababang alcohol content ng alak na ito. Kapag uminom ka, hindi ka malalasing. Ganoon ba yun? Salamat.
Doon ka na lang sa waiting room. Halos tapos na. Namsheng, anong ginagawa mo dito? Bakit ka natatakot? May ginagawa ka ba labas sa iyong konsensya? Anong pinagsasabi mo? Anong kinakatakutan ko? Nakita ko lang na pinangunguna ka sa katulong ni Seihan. Kaya medyo nagulat ako. Hindi ko alam kung anong mga trick na ginagamit mo. Hindi ako low class na taong tulad mo. Pero sa totoo lang, curious din ako. Nakita niyo na sobrang intimate namin ni Bossy. Pero wala akong reaction. Kaya parang yung posisyon bilang Mrs. C, parang malabo. Ang posisyon ni Mrs. C original na akin. Ang taong ma-engagement kay Seihan ay ako. Pero hindi na yun ngayon. Ikaw ang una na pabay sa kanya. Si Seihan ay nagpadala ng petisyon sa diborsyo. Walang hiya ka bang kumakapit sa kanya? Namsheng, paano ka magiging nakakapal ng balat? Bitawan mo ako! Oo, kapatid ko. Bakit ang pabaya mo? Sa tagal ng panahon, natumba ka. Bastos talaga. Sa ganitong sitwasyon, bastos ang pagbagsak. Pero sa lalong madaling panahon, magiging mas bastos ka kasi sa akin. Bakit naiinitan ako? Kung mayroon kang anumang mga problema, maaari mong kontakin ng aking katulong. Kung sugatan ka, bayaran ko. Bossy. Naghahanap ka ba ng babae mong kakasama? Alam mo ba kung nasan siya? Ngayon na lang siya nakita. Sabihin mo, Ngayon na namin siya nakita. Nakalad ka ng isang lalaki sa isang kwarto sa itaas. ituro niyo sa akin ang daan. Natatakot ako para kay Boss C. Napakatapang. Paano kung pumunta tayo at tingnan? Tara. Mahal, dadaling kita sa mga ulap. Oh, bakit hindi sila close? Ako o si Seihan? Sino ang mas malakas? Napaka-charming mo. Napakasama nito. Pumupunta dito para agawin ang mga masasamang bagay. Ito ay walang hiya. Grabe rin yung mga tao sa loob. Anong ginagawa mo? Sino nagpapasok sa'yo dito? Anong ginagawa niyo ditong dalawa? Shen, ikaw? Bakit ka nandito? Hindi ko rin alam kung bakit ako nandito. Hindi mo alam? Ngayon ko lang narinig na sobrang saya mo. Hindi totoo yan. Ako, isang baso lang ng alak ang ininom ko. Pagkatapos noon, ay wala na akong maalala. Ihan, kailangan mong maniwala sa akin. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Kahit anong gawin mo, ay walang kinalaman sa akin. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Wala akong pakialam. Nasaktan ako. Oo, tiyak namin gusto saktan ako. Ang baso ng alak, nilagyan siguro yun ng gamot. Para hindi mo ako maintindihan. Ihan! Anong meron? Ito ay... Ikaw? Ikaw yun! Tiyak akong ikaw yun. Namsheng, isa kang kasuplan-suplan na tao. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Dumaan lang ako. Naglakas loob ka bang sinungaling? May droga siguro sa alat na binigay mo. Namsheng, bakit gusto mo ako saktan? Hindi ko alam sinasabi mo. Bossy, bakit ka nandito? Hinahanap kita. Hinahanap mo ako? Hindi sa lalong madaling panahon. Uwi na tayo. Sobrang walang hiya.
Hindi ka pwedeng umalis. Inam Sheng, talaga sinasadya mo ito. Bakit mo ito nagawa? Sinundan niya si Boss C. Paano siya mag-aalaga sa iba? Mga kabataan talaga ngayon. Shen, mali ang pagkakaintindi ni Bossy sa'yo. Inam Sheng, nakulong ako. Lahat dahil sa'yo. Nakipagsabwatan ka kay Inam Sheng, iba? Tumigil ka. Intindihin mo naman. Lahat ng plano kahapon ay ikaw nag-ayos. Tinawagan mo ako. Akala ko ginamit mo si NM Sheng bilang pain. Ang layunin ay matulog sa akin. Umalis ka! Kagabi, napakahusay mong gumanap. Shen, ayos ka lang ba? Inam Sheng, talagang bibigyan kita ng aral na hindi mo malilimutan. Oo, mas akin pa rin ang larawan mo sa walang pagkakataon. Bakit nasugatan ng mga binti mo? Aksidenteng nahulog. Bossy, Huwag kang gumalaw. Subukan mong tiisin ang sakit. Bossy. Salamat sa araw na ito. Kung gusto mo talaga magpasalamat sa akin, huwag kang tumakbo. Ngayon, hindi ko sinasadya ang maging... Ano? Walang problema. Bossy, nawala ang sakit. Salamat. Bossy, Okay ka lang? ayos lang. Alis muna ako. Okay. Ngayon na ba niya ako gustong halikan? May bad breath ba ako? Hello? Umuwi ka na kaagad! Tignan mo! Tignan mo kung ano yan! Ito? Kaya pala gusto mong hiwalayan si Siyehan dahil may iba kang lalaki. Hindi naman ganyan, Papa. Wala akong ginagawang masama kay Sihingan. Ang mga laraw ay peke dahil ang kuha ng litrato ay sadyang pinili. Kung peke. Kaya bakit gusto ni Siyehan na magdiborsyo? Isa pa, sinasabi ko sa'yo na pakasalan mo si Siyehan para mamuhunan sa pamilya Ye. Bakit hindi mo ba ito nagagawa? Pa, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Bigyan ka ng sapat na oras. 3 araw. Bigyan pa kita ng 3 araw. Gusto kong makita ang ilang milyon. Kung hindi, pipirmehan kita sa pagtanggi ng paggamot sa nanay mo. Pa, sana ko kikita sa ganitong kaikling panahon. Hindi ko alam. Bibigyan kita ng 3 pang araw. Kung wala kang pera, hindi ko na tinatrato ang nanay mo. Pa! Anong meron? Napagalitan na naman ni Papa? Naglalaro ka na naman, di ba? Yun, Sheng. Kumpara sa ginagawa mo kagabi. Kaya anong lahat ng ito? Sabi ko, hindi ko pa nagagawa. Yan, Sheng. Itigil mo ng pagpapanggap. Kung hindi ikaw, sino? Maglakas loob ka bang tumanggi? Nilagyan mo ng drogang alak ko. Baliw ka ba? Isa pa,
Wala akong lakas ng loob na kumuha ng gamot na inom. Inom, Sheng! Boss C, malino na naimbestigahan ang nangyari kagabi. Si Miss Yi Shenshen at Ming Zhu ang naglalaro. Anong sinasabi mo? Yes, Shenshen. Ito ay dahil sa iyong nominal na asawa, si Miss Shen. Gusto niyong uminom ng gamot si Miss Nam Sheng. Hayaan siya magkaroon ng problema kay Ming Zhu. Pagkatapos ay dalhin ka upang makita. Ngunit sa kabutiang palad, hindi na rin lang si Miss Nam Sheng. Walang hiya.